kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at na mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay niyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. 'Opo,' tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa 2 ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi niyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Panginoon, araw ng simbahan, at nagkakasama-sama tayo muli upang sariwain ang ating pananalig sa Kanya. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. May isang bata daw po na binigyan ng regalo ng kanyang ninong na pantalon. At first time niyang magkakaroon ng pantalon. Matagal na silang hindi nakita ng kanyang ninong. Di ba? May mga ninong kasing nagtatago tuwing Pasko. No? Kaya hindi na niya siguro alam ang sukat ng kanyang inaanak. Kaya nung sinuot ng bata yung pantalon, napansin niya, mahaba yung pantalon. At nung sinukat niya, 1 dangkal ang haba. Gusto pa man din niyang isimba sa Quiapo. Di ba ganon? Pag may bago kang damit, isinisimba mo muna. Kaya sabi niya, paano ko to masisimba? Mahaba. Pumunta siya sa kanyang nanay. Nasa kusina yung nanay niya, nagluluto. Sabi niya, "Nay, pwede bang paputulan mo tong bagong pantalon ko? 1 dangkal lang." Abala si nanay sa pagluluto at sabi ni nanay, "Saka na lang, wag mo akong guluhin. Meron tayong bisita, nagluluto ako. Doon ka na sa lola mo."
So pumunta yung bata sa lola niya. Si lola niya, nanonood ng TV. Nanonood ng Batang Quiapo. At sabi nung bata, Lola, pwede bang putulan mo tong pantalon? Magsisimba ako sa Quiapo. 1 dangkal lang. Intense na intense si Lola sa kakapanood. Sabi niya, huwag mo kong guluhin. Teka, ayan na. Magbabakbaka na. Huwag kang istorbo. Nalungkot yung bata at umalis. Habang papalakad siya sa may kwarto, napansin niya bukas ang pintuan, nandun si ate. Si ate naman nasa computer. Di ko alam kung nagpe-Facebook o nagte-TikTok o ano man, nanonood ng YouTube o Netflix. Sabi nung bata kay ate, ate, paputulan naman itong pantalon, isusimba ko bukas sa Quiapo. 1 dangkal lang ang haba ang putulin. Sabi ni ate, huwag kang magulo, teka. Nanonood ako. Nagchat-chat ako, baka hindi ko masagot agad. Pumasok sa kwarto yung bata, iyak ng iyak. Sabi niya, paano ko isisimba tong bagong pantalon ko? Lahat sila abala. Lahat sila tinanggihan ako. Kawawa naman ako. Kaya iyak siya ng iyak. Sa sobrang iyak niya, diba, ganun minsan, naranasan nyo na ba yun? Iyak ka ng iyak, napagod ka, nakatulog ka. Katabi niya yung pantalon niya at nahimbing siya. Di kalaunan, napadaan yung lola. Napansin niya bukas ang pintuan ng apo. Nung nakita niya yung apo niya, may marka pa ng luha dito sa muka. Sabi niya, kawawa naman tong apo ko. Kanina nilapitan ako, di ko pinansin. At napansin ni Lola sa tabi nung apo niya, yung pantalon. Kaya kinuha niya yung pantalon. Sinukat niya yung 1 dangkal. Pinutol niya, tinahi niya, at ibinalik niya. Sabi niya, bukas pagising ng apo ko, matutuwa siya. Maisisimba na niya sa Quiapo ang kanyang bagong pantalon. Pumasok na si Lola at natulog. Miha-miha, dumaan si nanay. Nakita niya yung anak niya, tulog na tulog. Sabi nung nanay niya, wawa naman ang bunso ko. Inuna ko pa yung pagluluto ko kaysa sa hiling niya. Magsisimba pa man din siya sa Quiapo. Kaya paglapit niya, halikan niya sana sa noo, napansin niya, nandun yung pantalon katabi nung anak niya. Sabi niya, ay, ito yung pantalon. Susurpresahin ko siya. Kinuha niya yung pantalon. Sumukat siya ng 1 dangkal. Pinutol niya, tinahi, at ibinalik niya sa tabi ng kanyang anak. Sabi niya, bukas, makapagsisimba na siya. Makapagsusuot na siya ng pantalon sa unang pagkakataon. Pumasok na si nanay sa kwarto at nagpahinga. Miha-miha, dumaan si ate. Alam nyo na ang kasunod. Kinuha niya yung pantalon, sumukat siya ng 1 dangkal, pinutol niya, ibinalik niya. Pagising ng bata, kinabukasan, may bago siyang shorts. No? Mga kapatid, ganon din tayo minsan, pabago-bago ng isip. Minsan hindi, tapos mamaya oo naman. Minsan oo ka ng oo, pero pagkada ka, hindi. Yun yung kwento ni Jesus Nazareno sa ebanghelyo natin ngayon. May 2 raw anak, yung panganay, nung sinabihan ng tatay, magtrabaho ka. Ayoko po. Pero siguro, pagtagal-tagal, nakonsyensya siya, kaya't nagtrabaho siya sa ubasan. Yung ikalawang anak, nung sinabihan siya ng tatay, sabi niya, yes sir. Opo. Mabilis pa sa 4:00 ang sagot. Pero pag alis ng tatay, ay, tinatamad ako. Ay, wag na lang. Nagbago.
aminin natin, lahat tayo dito, nagbago ng isip, nagbago ng desisyon sa buhay. At ngayong linggong ito, isang simpleng mensahe lang ang nais kong ipabatid sa inyo at sa ating lahat. Na natitiyak ko, ito rin ang gustong sabihin sa atin ni Jesus Nazareno. At ano yon? Hindi ka pa tapos. Hindi ka pa tapos. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka pa tapos. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka pa tapos. Sa mga nagsasabi ng, opo, yes, ang paalala sa atin ngayon, hindi ka pa tapos. Sapagkat yung pagsabi natin ng opo ay ina ng marami pang mga opo sa buhay. Sa mga kinasal dito, nung kinasal kayo at sinabi mong, opo, Padre, yes, I do, yes, Father, nang umuo ka sa asawa mo, alam mo na hindi ka lang umuo sa kanya nung araw ng kasal, sapagkat araw-araw sinasariwa mo yung oo na yan. Oo, pangangatawanan ko ang pag-ibig ko sa kanya. Oo, haharapin ko ang responsibilidad ko sa kanya. Oo, magiging tapat ako sa kanya kahit maraming tukso. Sapagkat araw-araw sinasariwa natin yung oong iyan. Nung nakalipas na linggo, ipinagdiwang ko po yung aking 25 taon bilang pari. Opo, 25 taon sa Manila Cathedral, sa harapan ni Cardinal Sin, sinabi ko po, opo. Pero hindi lang yun nangyari 25 years ago. Magpahanggang ngayon. Kanina, nung gigising ako, sinasariwa ko yung opo. Parang gusto ko pang matulog, pero tinatandaan ko, sinasabi ko sa sarili ko, 25 taon, sabi mo sa Diyos, opo, magpapari ako. Opo, susunod ako. At araw-araw, salamat sa Diyos, 25 taon na nasasariwa ko yung oo ko sa Kanya. At alam ko, hindi pa tapos. Sa mga darating pang mga araw, sasambitin ko pa rin yung oong iyan. Kaya nga't, pinapaalala ko sa sarili ko, ipinapaalala natin sa bawat isa sa atin, hindi pa tapos ang lahat. Umuo ka sa trabaho mo noon, siguro noon, ganadong-ganado ka, halos makipagbakbakan ka para matanggap ka lang sa trabahong iyan. Kamusta na ngayon? Hindi pa tapos. Kaya nga't ang unang biyayang ipagdasal natin ngayong linggong ito ay ang biyaya ng pangangalaga. Hindi pa tayo tapos, kaya't dapat pangalagaan natin yung pagsabi natin ng opo. Kaya kayo nandito ngayong linggo, sinasariwa natin, linggo-linggo, yung iba pa sa atin, araw-araw, tuwing Biyernes, kasi gusto natin sabihin sa mahal na pong Jesus Nazareno, opo, amen. At hindi lang minsanan, kung hindi tuwi na, kaya pinapangalagaan natin ito. Opo, mahal namin kayo. Opo, nananalig kami sa inyo. Opo, susunod kami sa inyo. Ang nagsasabing, opo, mahal na pong Jesus Nazareno, mahal ka namin at susunod kami sa iyo. Pumalakpak nga ng malakas. O, tandaan ninyo ha, hindi ka pa tapos. Kaya dapat pangalagaan mo yung opong iyan, lalo na kay Jesus Nazareno. Ngunit ang ikalawa rin na naisabihin, hindi ka pa tapos. Kaya
may pag-asa ka pa. Sabihin mo nga sa katabi mo, may pag-asa ka pa. Hindi ka pa tapos, kaya may pag-asa pa. Siguro nga, sa punto natin sa buhay, nagkamali tayo. Siguro nga, sa ating buhay, minsan, tumanggi tayo. Katulad nung anak na inutusan at sabi, ayoko. Siguro nga, nagtaksil tayo. Nakalimot tayo. Tumalikod tayo. Siguro nga may mga pagkakataon, binasag natin ang mga pangako natin. Napako lang yung mga pangako natin. Mga salita lang yung mga pinangako natin at kinain natin yung mga salita natin. Opo, may mga pagkakataong nagkamali tayo. Pero magandang balita ngayon, hindi ka patapos. Katulad nung anak, nagbago pa rin ang kanyang sagot. Nagkaroon pa rin siya ng pagkakataon, ituwid yung pagkakamali niya. Siguro nga, marami tayong atraso sa Diyos. Marami tayong naging atraso sa kapwa natin. May atraso ka sa asawa mo. May atraso ka sa anak mo. May atraso ka sa magulang mo. May atraso ka doon sa taong nagtiwala at nagmahal sa iyo. Pero nandito ka ngayon, buhay ka pa ngayon, pinagsimba ka pa nga ngayon. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Hindi ka pa tapos at may pagkakataon ka pa, may pag-asa ka pa. Pwede ka pang magbago. Pwede mo pang ayusin ang buhay mo. At yan ang gustong sabihin sa iyo ni Jesus Nazareno. Kaya may pag-asa pa. Pwede pa natin ituwid. Huwag kang pakaalipin, pakulong sa mga pagkakamali ng nakaraan. Siguro nga dati sabi mo, hindi, ayoko, wag na. Pero ngayon, gustong sabihin sa inyo ni Jesus Nazareno, pwede pang maging oo. Pwede ka pang bumangon. Pwede ka pang magsimula muli. Pwede ka pang mangarap muli. Sapagkat hindi siya nauubusan ng pasensya sa atin. Opo mga kapatid, ito ang mabuting balita ngayon. Lagi mong sasabihin sa sarili mo araw-araw, hindi ka patapos. Kaya dapat alagaan mo yung pangatawanan mo, yung inuoan mo. Ngayong linggo, sinasabi natin sa Diyos, yes, Lord. Amen, Lord. Opo, Lord. Sana itong Lunes hanggang Sabado, amen pa rin. Yes, Lord pa rin. Baka naman pagdating bukas, no na. Tayo na ang masusunod, hindi na si Lord. Pagdasal natin ng pangangalaga. Pagdasal din natin ng pagsusumikap, pag-asa, na bagamat minsan nalihis tayo, may pagkakataon pa rin magbago. Huwag mong sabihin, wala na, ganito na talaga ako. Ganito na talaga kami. Hindi. Nandito pa tayo ngayon. Kasi merong isang hindi sumusuko sa atin. May isang naniniwala hindi pa tapos ang lahat. At yun ay walang iba, kundi ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Siguro nga tayo pabago-bago, papalit-palit, paiba-iba. Pero merong isa na anuman ang mangyari, pasaway man tayo, pabago-bago man tayo, mayroong isang nananatiling tapat. At yun ay walang iba, kung hindi ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kung tayo minsan, yes, no, no, yes, merong isa, yes na yes. At yun ay ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Sabi nga sa ikalawang pagbasa si San Pablo, sabi niya, naging tao siya, nagpakababa siya, naiba siya, parang nag-iba mula sa Diyos, naging tao. Pero sa totoo lang,
hindi siya nagbago. Dahil mula noon hanggang ngayon, tumutupad siya sa kalooban ng Ama. Mula noon hanggang ngayon, kahit magpakasakit siya sa krus, kahit talikuran siya ng kanyang mga kaibigan, kahit saktan siya ng mga taong mahal niya, hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit sa atin. Hindi nagbabago ang kanyang pagtalima, pag-oo na tayo'y iligtas. Kaya hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Kaya may lakas tayong pangalagaan ang ating dapat pangatawanan sa buhay. Pero dahil mayroon tayong Jesus Nazareno na laging babalik-balikan, sapagkat meron tayong Jesus Nazareno na ubod ng tapat at nagmamahal sa atin. Kaya't sa misang ito, ipagdasal natin ang dalawang biyayang yon. Pangangalaga at pag-asa. Hindi pa tapos ang lahat sapagkat nandyan si Jesus Nazareno. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, sama-sama po tayo magdasal. Bumaling tayo kay Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto na naman kami sapagkat sinasariwa namin lagi ang aming pananalig, pag-opo at pagsunod sa iyo. Bigyan niyo kami ng lakas, pangalagaan namin ang aming debosyon at pananalig sa iyo. Patawad po kung minsan sinasabi namin, susunod kami sa iyo. Pero sa totoo lang, kami pa rin ang nasusunod. Kami pa rin ay sumusuway sa iyo. Panatilihin niyo pong buhay ang pag-asa at pagsusumikap sa aming puso upang sa mga pagkakataong kami nagkasala, kami nakalimot, kami tumalikod, makapanumbalik uli kami sa iyo. Salamat po at hindi kayo napapagod at nagsasawa na mahalin, patawarin, at bigyan kami lagi ng pagkakataon sa buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po sa iyong walang sawang katapatan at pagtalima sa kalooban ng Ama at paghahangad na kami iligtas. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.